Yo, what's up mga master? For today's video, ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano magkabit ng aftermarket na visor. Bali dito nga natin ikakabit yan sa ating Click 160. At dahil hindi nga ito plug and play, kaya kailangan natin dito mag DIY mga master. Ayan, kung makikita nyo mga master, yung kanto niya lang ang nakadikit or nakalapat sa head cowling. Kaya hindi talaga siya uubra kung didikitan mo lang ng adhesive. Yo, what's up mga master? Meron nga pala tayo ditong visor ng Click 160. Bali dalawa nga pala itong nasa atin at pagpipilian natin kung saan dito yung magandang ikabit. Bali hindi nga pala to siya plug and play. May gagawin lang tayo ditong konting modification dahil doon nga sa video na ipinakita ko is hindi nga siya lapat na lapat sa head cowling ng ating Click 160. Dahil mas nakasayad yung pinaka-edge niya, yun lang yung nakasayad dun sa head cowling imbis na nakalapat dapat. Kaya hindi uubra kung didikit lang natin ng adhesive dahil ito lang kanto yung tatama. At syempre hindi yun safe at hindi yun ganong madikit dahil konti lang yun nakakapit. Kaya kailangan nating butasan to. Bali balak natin butasan siya ng 4 na tornilyo gamit itong ating soldering iron. Okay, tara. Let's go. Ito nga pala yung bolt na ikakabit natin dito sa ating visor. Bali 4 na piraso to. Body bolt nga pala yung tawag dito mga master. Ganito dapat yung thread na ikakabit nyo para hindi na siya kailangang lagyan pa ng nut. Bali diretso baon nyo na lang yan at makapit na makapit yan. Para siyang yung style niya parang sa black screw. At dito mga master, sinimulan na nga nating butasan yung ating visor gamit yung ating soldering iron. Bali, timelapse ko na lang pala dito to mga master para hindi kayo mainip. Pero madali lang naman sundan yan mga master. Bali, itong mga sobra-sobra na lumutang na plastic na to, madali lang yan tanggalin master. Bali, gamit lang tayo dito na nail cutter. Yan, ganyan lang pagtanggal mga master. Yan, dahan-dahanin niya lang yan. Kusayan siyang tatanggal. Yan. Ito lang pantanggal niyan. Bali ganyan magiging itsura niya mga master yan. Bali nakabit na natin yung 4 na bolts. Yung itsura ng likod niya. Bali ang bubutasin naman natin yung ating head cowling. Let's go. So yun, tapos na din natin butasan yung isa. Bali same procedure lang yung ginawa natin mga master. Yan nga pala itsura niya. At ngayon, pagpipilian na lang natin dito sa dalawa kung alin yung mas maganda ikabit. Pero para sa akin parang mas trip ko to eh. Kaya master, comment down below naman dyan kung ano yung mas bagay kay Click 160. At dito mga master, kinabitan ko nga muna pala siya ng adhesive na may foam para magsisilbing guide natin kapag sinalpak na natin yung ating visor dahil dyan natin ibubutas yung ating 4 na bolts. Bali susukat lang natin dyan mga master at kapag tumusok yung mga bolts, kusang babakat na yan at yun yung magsisilbing guide natin mga master para masentro talaga natin yung butas dahil napakapangit naman kung sasablay or tatabingin yung ating butas mga master. Bali ganito lang ang ginawa ko, piniit ko lang ng kamay ko hanggang bumakat siya doon sa may foam
foam na idinikit natin, yung adhesive na may foam. At pwede nyo rin palang gawing guide dito yung paper tape mga master. Bali meron din ako nun, hindi ko lang nahanap, kaya nag-improvise na lang ako dito sa adhesive na may foam. At pagtapos nga natin pihit-pihitin, yan kung makikita nyo mga master, bumakat na nga siya. Bali yan yung magsisilbing guide natin mga master. Diyan tayo magbubutas ngayon, gamit din yung ating soldering iron. Bali, ito na yung nagbutas niya yan. Lagyan lang natin ng adhesive para pag bumuo yung tornilyo, may palatandaan siya para hindi lumiko yung butas. So yan guys, nabutasan na natin. Salpak na natin yung visor. Kita ba? Hindi. Bali dito mga master, ito nga pala yung napusuan natin na ikabit na visor. Bali dito dahan-dahan lang natin hinihigpitan mga master. Huwag nyo masyadong higpitan dahil baka mabasag yung ating visor. Bali size 8 na range nga pala yung gamit natin dyan mga master. Dahan-dahanin nyo lang ikutin at kapag naramdaman nyo na lumapat na siya sa ating visor, goods na yan mga master, para hindi din magasgas yung ating visor. Bali ito na nga yung finished product natin mga master. Grabe, nagandahan talaga ako dito sa resulta na ating DIY. Bukod sa napakaganda niya, napakalinis niya patingnan mga master. At para sa akin bumagay talaga yung color white na yayamanin bolts na nilagay natin. Bali sa sinabi ko kanina na body bolts, hindi nga pala body bolts to mga master. Airbox bolt nga pala yung tawag dito sa kinabit natin na white gold na yayamanin bolts. Ganito nga pala yung itsura niya mula sa likod ng visor mga master. Nilagyan ko lang nga pala yan ng shrinkable tube para hindi halata masyado yung tornilyo. At yan, kung makikita nyo yung napakalinis niyang tingnan. At kung mapapansin nyo dito mga master is umaga na nga, dahil umaga na nga natin kinunat. At para makunan din natin ng magandang montage yung ating motor syempre. Maraming salamat nga pala sa panonood mga master, at hanggang dito na lang ang ating video. Comment down below naman kung taga saan ka para malaman natin kung saan nakaabot yung video natin. At huwag mo na din kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at i-hit mo na din yung notification bell dyan sa baba para updated ka sa ating mga susunod pang mga video about sa ating Click 160 na si Luna. Maraming salamat sa panonood. Peace out!